May bago na namang issues tungkol sa West Philippine Sea ang pinag-uusapan sa Senado. Hinggil ito kung sino nga ba ang nakatukla sa Spratly Islands na kinaroroonan na naman ng Kalayaan Island Group. Nagbabalik si Luisa Erispe. Matapos ang mainit na sagutan sa pagitan ng ilang senador hinggil sa usapin sa mapa ng West Philippine Sea at Kalayaan Island Group, may panibago na namang issue na umusbong at ito naman ay kung sino umano ang nakadiskubre sa Spratly Islands sa South China Sea kung saan naroroon ang Kalayaan Island Group. Kinwestiyon kasi ni Senator Rodante Marcoleta sa pagdinig ng Committee on National Defense and Security ang sinabi noon ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na si Tomas Cloma umano ang nakadiskubre ng Spratlys. Baka ito anya ang itinuturo sa staff course sa Campo Crame tungkol sa teritoryo ng Pilipinas. Tomas Cloma is the one who discovered Spratly Islands. And as the discoverer, he owns it. So dinonate niya sa Pilipinas, and this was formalized by President Marcos Sr. Senator Ping mentioned this during our hearing, and Captain Pilar responded quite quickly that he knew also Tomas Cloma. At hindi siya, kinonfirm niya yung sinasabi ni Senator Lacson because he did not object. Buwelta pa ni Marcoleta, hindi naman discoverer si Tomas Cloma. Siya ay isang seafarer. Pero sa pagdinig pa lang, sinagot na siya ni Senator Loren Legarda. Tama naman anya ang parte ni Tomas Cloma sa Spratly Islands. Kayo po, it's never too late to take up GSC. It's never too late to take Masters in National Security. Provided Batikan na abogado na kayo. Sino ang bihasa? Who can give us the historical perspective of the Spratlys? Because when I was a young journalist in the 80s, in-interview ko po si Tomas Cloma sa bahay niya. Ayon pa sa senadora, kung may nais klaruhin si Marcoleta, sa plenaryo niya na lang ito ilatak. I will read the transcript of records and whatever clarification the good senator has said, I would suggest that you state it in plenary so that it is in record in the plenary session, whatever it has. Then we proceed with our bills. Sumagot din si Senator Lacson at para sa kanya, hayaan na ang katotohanan ang magsalita. Totoo na kinontra ng maraming bansa ang notice to the whole world at independence claim ni Tomas Cloma sa Spratly Islands. Pero isa ito sa naging basehan ng Pilipinas para magkaroon ng claim ang Pilipinas sa Kalayaan Island sa West Philippine Sea. Ito rin ang naging daan kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na magtayo ng Municipality of Kalayaan sa ilalim ng Presidential Decree No. 1596 noong 1978. Samantala, ngayon naman na pinaplansya na ang mga naging mainit na palitan ng pahayag ng Chinese Embassy at ilang opisyal ng Pilipinas tungkol sa West Philippine Sea, si Senator Risa Hontiveros hindi raw dadalo sa posibleng meeting ng mga senador kasama ang Embahada ng China dahil para sa kanya, dapat pa ring mag-sorry ang Embahada. Hindi po ako sasama sa pulong sa Chinese Ambassador at this point in time kung sakali. Dahil dami ng sinabi tungkol sa resolution namin. Kung may sinabi kang mali, wag mong laktawan yung step na i-acknowledge mo yung maling sinabi mo, mag-sorry ka. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.